Mga katropa, alam mo ba na ang DWDD 1134 kHz AFP radio ay ang opisyal na radio station ng sandatahang lakas ng Pilipinas na binubuo ng Army, Navy at Air Force na siyang maghahatid sa inyo ng mga balita mula sa ating Armed Forces at iba pang impormasyon. Mga katropa, hanapin at ilike kami sa Facebook, Twitter at YouTube. DWDD AFP Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Sa dami ng mga nangyayari ngayon, sigurado ka bang tama ang lahat ng naririnig at nababasa mo? Bago ka mag-react o mag-share, think ka muna! Ang Think Ka Muna Pilipinas ay isang media and information literacy advocacy campaign ng MediaQuest kasama ang KBP at ang himpilang ito na nagpapaalala sa atin na mag-pause, mag-isip-isip at kumilos ng may alam. Dahil ang goal, isang mas informed, listo at responsableng Pilipinas. Think Ka Muna Pilipinas! Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Ito ang DWDD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino. Magandang hapon Pilipinas. Ngayon ay araw ng Martes. Tayo po ay muli na namang magkakasama-sama sa ating programang Pulis at Komunidad. Dito sa DWDD AFP Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Ako po ang inyong tagapag-ugnay, Patrolwoman Resali Umalay, at ito ang programang Pulis at Komunidad. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pangunguna ni Chief PNP, Police General Jose Melencio C. Nartatis Jr., at sa pamumuno ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon sa bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. At para sa mga nais dumulog sa inyong pambansang pulisya ng mga reklamo at sumbong, bukas ang aming tanggapan upang kayo ay matulungan. Maaari kayong tumawag sa Unified 911 o di kaya ay pumunta sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya sa inyong mga lugar. Kung mayroon naman kayong sumbong o reklamo tungkol sa iilang pasaway at abusadong pulis, maaari kayong kumontak sa Integrity Monitoring and Enforcement Group o PNP IMEG. Tayo po ay magpapasalamat sa lahat ng bumubuo ng DWDD AFP Radio at bago po tayo magsimula, ay binabati po natin ang aming Director ng Police Community Affairs and Development Group, walang iba kundi si Police Brigadier General Vina H. Guzman. At binabati din po natin ang Command Group ng PKG. Simulan na natin ang mga balita ngayong hapon na ito. Matagumpay na isinagawa ng Quirino Police Provincial Office, katuwang ang Provincial Advisory Group for Police Transformation and Development, ang first Pag-Fun Bike for a Cause, ikot ng gulong, ikot ng tulong. Nito lang 16 ng Mayo nitong taon, na dinaluhan ng iba't ibang bike enthusiasts at cycling groups bilang pakikisa sa adhikain ng programa para sa isang makabuluhang layunin. Isinagawa ang aktibidad mula sa First Quirino PMFC kung saan sa pagbubukang liwayway pa lamang ay marami na ang pumila para sa pagsisimula ng registration. Naging matagumpay ang aktibidad sa pamamagitan ng aktibong pakikilahok ng mga cycling enthusiasts, stakeholders at iba pang individual na nagkaisang suportahan ang proyekto. Bukod sa pagtataguyod ng malusog na pamumuhay at aktibong lifestyle, naging daan ito upang higit na mapalakas ang ugnayan at pagtutulungan ng kapulisan at komunidad. Nag-uwi naman ng mga medalya at cash prize ang mga nagwagi para sa bawat kategori na tiyak na nagpasaya sa mga kalahok. Ang mga naliko mula sa nasabing aktibidad ay ilalaan para sa pagpapaunlad at pagpapatibay ng water system project
upang matiyak ang mas maayos at sapat na supply ng tubig ng QPPO. Sa pagtatapos ng programa ay sinagawa ang paggawad ng mga certificate bilang pagkilala sa mga taong nasa likod ng matagumpay na proyekto. Inihayag naman ni Pag-Chairperson QPPO Attorney Edwin Betgen ang kanyang taus-pusong pasasalamat sa lahat ng mga lumahok at sumuporta sa nasabing aktibidad upang maisakatuparan ang mga programang nakatuon hindi lamang sa kapakanan ng kapulisan kundi maging sa patuloy na pagpapabuti ng serbisyo publiko. Ayon naman kay Police Colonel Paul Y. Gamido, Provincial Director, ang matagumpay na pagsasagawa ng First Pag Fun Bike for a Cause ay patunay ng pagkakaisa at malasakit ng ating komunidad para sa isang makabuluhang layunin. Aniya, patuloy pang magsasagawa ang QPPO ng mga programang nagtataguyod ng pagkakaisa, malasakit at pakikipag-ugnayan sa komunidad para sa serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula rito sa lalawigan ng Quirino, nagbabalita Police Staff Sergeant Jeff Janabasa. At ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Sa ika-43 taong anibersaryo ng Special Action Force ay buong pagmamalaking ipinagdiriwang bilang pagkilala hindi lamang sa mga tagumpay nito, kundi pati na rin sa mayamang kasaysayan, katapangan, at tapat na paglilingkod ng patuloy na humuhubog sa kinikilalang unit na ito. Sa loob ng 43 taon, nananatili isa ang SAF sa mga pangunahing operational units ng Philippine National Police na ginagabayan ng disiplina, profesionalismo, sakripisyo at walang patid na dedikasyon sa pagprotekta sa sambayanang Pilipino. Sa bawat hamon ng operasyon, patuloy na pinakita ng SAF troopers ang katapangan, tibay ng loob at kahusayan sa pagtupad ng tungkulin. Kinikilala rin ang pagdiriwang na ito ang mahalagang ambag ng mga tauhan ng SAF na ang kanilang katapatan, dedikasyon at patuloy na suporta ay nagpapalakas sa organisasyon at sa pagpapatupad ng mandato nito sa paglilingkod at seguridad. They are the testament to the word, service, and sacrifice. Ang ibinigay sa atin, law for the moral and welfare of all sa troopers. May these stories guide us and choosing right or wrong. To the men and women of the Special Action Force, our families, our stakeholders, workers and troopers, both active and retired, happy 43rd anniversary. May the force be with us always. Mabuhay ang Philippine National Police, mabuhay ang Special Action Force, mabuhay ang PNP, para sa bagong PNP, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat at again, Sa paggunita sa mahalagang yugto na ito, na ipapaalala sa atin na ang bawat tagumpay ng SAF ay bunga ng pagkakaisa, sakripisyo at hindi matitinag na diwa ng paglilingkod. Ang pamana ng unit na ito ay hindi lamang nasusulat sa mga operasyon nito, kundi maging sa buhay na nailigtas at kapayapaang naitaguyod para sa bansa. At mula dito sa tahanan ng inyong tagaligtas, ang Special Action Force. Ako si Patrolwoman Fegloria Di Balawag. At ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Nagpakita ng malasakit at tunay na serbisyo publiko ang Revitalized Police sa Barangay o RPSB Team Palanas ng 505th Maneuver Company, Regional Mobile Force Battalion 5 matapos nilang personal na ipagkaloob ang foldable steel crutches kay Ginoong Romeo Samaupan Sr., isang person with disability at residente ng Barangay Palanas sa Ginubatan, Albay. Pinangunahan ng mga tauhan ng RPSB Team Palanas ang naturang outreach activity bilang bahagi ng kanilang patuloy na community engagement at programang naglalayong mapalapit ang kapulisan sa mamamayan sa pamamagitan ng pagtugon sa pangangailangan ng komunidad.
Lubos ang pasasalamat ni Ginoong Samaupan sa natanggap na tulong dahil malaki umano ang may tutulong nito sa kanyang araw-araw na pamumuhay. Ang foldable steel crutches ay magsisilbing mahalagang suporta upang mas maging magaan at ligtas ang kanyang paglalakad. Ipinahayag naman ng RPSB Team Palanas na ang simpleng pagtulong ay bahagi ng kanilang tungkulin hindi lamang sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan, kundi maging sa pagsusulong ng malasakit at pagkakaisa sa komunidad. At ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Arestado ang 49 anyos na lalaki sa isinagawang operasyon ng kapulisan sa barangay Bagbag sa Uyo, Quezon City sa bisa ng warrant of arrest para sa 2 bilang ng statutory rape at kasong lascivious conduct sa ilalim ng RA 7610. Ang akusado ay kabilang sa top 4 most wanted person ng Subic MPS, top 2 most wanted person ng Zambales PPO at top 1 most wanted person ng Pro3. Naging matagumpay ang operasyon sa tulong ng NPD Anti-Carnapping Unit, Santa Ana MPS, 302nd RMFP3 at Pro3 Cyber Patrol RID3 na nagsagawa ng social media validation at tracking na nagresulta sa pagkakaresto ng akusado. Ang warrant of arrest ay inilabas ng Family Court, Branch 12. Walang piyansang inirekomenda para sa kasong statutory rape, habang 200,000 naman para sa lascivious conduct. Ang matagumpay na operasyong ito ay bahagi ng mas pinaigting ng kampanya ng Northern Police District laban sa mga wanted person, alinsunod sa advokasiyang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula rito sa Northern Police District, Patrolwoman Blesselet Esperanza, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Arestado ng mga operatiba ng Regional Highway Patrol Unit Cordillera Administrative Region ang 2 wanted person sa isinagawang intel-driven operation noong 13 ng Mayo sa Military Cut-Off Road, Baguio City. Kinilalang mga naaresto na sina alias Jenny, 30 anyos, at alias Teresa, 69 anyos, na kapwa nahaharap sa kasong paglabag sa Section 5, kaugnay ng Section 26 Article 2 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Isinagawa ang operasyon sa pangunguna ng mga tauhan ng RHPU CAR, katuwang ang PHPT Benguet, matapos matukoy ang lokasyon ng mga akusado. Batay sa record, may inalabas na warrant of arrest laban sa dalawa, ang Regional Trial Court Branch 120 sa San Jose del Monte, Bulacan noong 11 ng Hunyo, taong 2025 na may rekomendasyong walang piyansa. Matapos ipalam ang kanilang mga karapatan, dinala ang mga sospek sa impila ng RHPU CAR sa Trinidad, Benguet para sa dokumentasyon bago i-turn over sa korte. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula rito sa PNP National Headquarters, Patrolman Don Brosas, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Arestado ng PNP Highway Patrol Group ang isa sa top 10 most wanted persons nito sa isinagawang intel-driven operation noong 13 ng Mayo sa Barangay San Francisco, Tarlac City. Kinilalang suspect na si alias Pen, 31 anyos, na nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 10883 o the New Anti-Carnapping Act of 2016. Ayon sa ulat, may kaugnayan ng kaso sa isang Mitsubishi Expander na umano'y hindi na ibalik matapos mabigong bayaran ang natitirang obligasyon sa bangko sa ilalim ng pasalo agreement. Sa pamamagitan ng social media exploitation, intelligence monitoring at impormasyon mula sa mga asset, natukoy ng mga otoridad ang pinagtataguan ng sospek sa Tarlac City, dahilan upang matagumpay itong maaresto ng mga operatiba ng RHPU CAR. May inalabas na warrant of arrest laban sa sospek ang RTC Branch 116 Bacoor City, Cavite na may inirekomendang piyansang nagkakahalaga ng 300,000 pesos. Matapos ipaalam ang kanyang mga karapatan, dinala ang sospek sa impila ng RHPU CAR sa La Trinidad, Benguet para sa kaukulang dokumentasyon bago i-turn over sa korte. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Magbabalik po muna ang ating programa makalipas ang ilang paalala. Magandang araw mga ka-guardians. Narito po muli ang inyong lingkod, Lieutenant Tadim de Guzman Malang, ang Public Information Officer and the spokesperson of PNP HPG.
HPG, dapat alam mo. Mga paalala at tips ng inyong PNP HPG para sa inyong kaligtasan at kapayapaan sa kakalsadahan. Ngayong araw, pag-uusapan naman natin kung paano nga ba makakaiwas sa modus na tinatawag na rent-tangay. Ano nga ba ang rent-tangay scheme? Ito ang modus kung saan may mga nagpapanggap na mga kliyente na magrerenta kuno ng inyong mga sasakyan para daw sa personal or business use. Pero sa halip na ito ay balik, ito ay ibinebenta, isinasangla o tinatago. Marami na ang mga nabiktima at nawalan na ng mga sasakyan dahil sila ay lubos na nagtiwala. Kaya narito ang mga kaalaman na dapat alam mo para makaiwas sa rent-tangay scheme. Una, suriing mabuti ang mga kliyente. Huwag basta-bastang magtitiwala sa mga online inquiries. Humingi ng mga valid IDs, proof of billing, at business permit kung isang kumpanya ang magrerenta ng inyong mga sasakyan. Ikalawa, siguraduhin na merong kontrata. Dapat malinaw ang rental agreement at pirmado ng parehong partido. Ikatlo, mag-install ng tracker devices. Kung maaari, maglagay ng tracking devices or GPS sa unit para matuntun agad kung hindi na makontak ang taong nagrenta ng inyong sasakyan. Pang-apat, huwag papayag sa hindi formal na usapan. Kung cash basis at walang formal na kasulatan, baka scam na yan. Ikalima, makipag-ugnayan sa mga otoridad. Kung may mga hinala o hindi na makontak ang mga taong nagrenta ng inyong sasakyan, agad ipagbigay alam sa pinakamalapit na himpilan ng pulis o sa PNP Highway Patrol Group. Mga ka-guardians, tayo ay palaging mag-ingat at maging mapanuri. Tandaan, ang inyong mga sasakyan ay mahalaga. Huwag basta-basta magtitiwala at siguraduhin ang inyong kaligtasan mula sa mga rent-tangay scheme. Mula Luzon, Visayas at Mindanao, bukas ang aming tanggapan para sa inyong mga reklamo, impormasyon o kung kayo ay naging biktima ng ganitong modus, tumawag sa PNP HPG sa hotline na 0998-598-8171 o makipag-ugnayan sa pinakamalapit na estasyon ng inyong PNP HPG. Ito ang HPG, dapat alam mo, para sa isang ligtas at maayos na biyahe kasama ng inyong PNP Highway Patrol Group. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, Nasabat ng 2nd Provincial Mobile Force Company, Lanao del Norte, katuwang ang 51st Company at 5th Mechanized Battalion Armored Division ang tinatayang 1.12 million pesos na halaga ng hinihinalang smuggled na sigarilyo sa isinagawang checkpoint operation sa Purok 1, Barangay Butadon, Kapatagan, Lanao del Norte, gabi ng Mayo 17 taong kasalukuyan. Pinahinto sa isang checkpoint ang isang itim na Toyota Innova dahil sa hindi pagsusuot ng seatbelt ng driver. Sa beripikasyon, nabigo rin umano ng driver na si alias Jailani na magpakita ng rehistro ng sasakyan dahilan upang tikitan ito ng mga LTO deputized personnel. Habang nagsasagawa ng inspeksyon, nadiskubre ng mga operatiba ang malaking bulto ng hinihinalang smuggled cigarettes sa loob ng sasakyan. Nakumpiska sa operasyon ang 15 master cases ng New Berlin cigarettes, 5 master cases ng Modern cigarettes at 8 cellophane packs ng Ford cigarettes na umaabot sa kabuuang 1,400 rims na may tinatayang 1.12 million pesos. Dinala ang driver sa Kapatagan Municipal Police Station para sa dokumentasyon habang nasa kustudiya ng 2nd Provincial Mobile Force Company ang mga nakumpiskang sigarilyo at sasakyan bago i-turn over sa Bureau of Customs para sa kaukulang disposisyon.
Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyo mabilis, tapat at nararamdaman. Patrolman Kim Luna, alagad na batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Muling ipinamalas ng mga tauhan ng Baguio City Police Office Station 7 ang kanilang maagap na pagtugon at malasakit sa publiko matapos nilang agarang respondihan ang dalawang magkahiwalay na insidente na kinasangkutan ng mga lalaking nangangailangan ng agarang medikal na atensyon sa Baguio City. Nang insidente, agad na rumisponde ang mga naka-duty na pulis sa U-shape overpass matapos makatanggap ng impormasyon mula sa isang concerned citizen hinggil sa isang lalaking inatake ng seizure sa harap ng Sunshine Maharlika. Sa pamamagitan ng mabilis at maayos na aksyon ng kapulisan, nabigyan ng paunang lunas ang biktima at ligtas na na-turn over sa emergency medical services para sa karagdagang medical na atensyon. Samantala, bandang 8:50 ng gabi, mabilis ding rumisponde ang mga tauhan ng Police Station 7 sa isang insidente sa Siagam-Kayang intersection kung saan isang lalaki ang nawalan ng malay. Agad na naipabot sa EMS ang nasabing individual upang mabigyan ng kinakailangang atensyong medical at matiyak ang kanyang kalagayan. Ang maagap na pagtugon ng kapulisan sa nasabing mga insidente ay sumasailalim sa pagpapatubad ng 7 focused agenda ng Chief PNP, particular sa pagsusulong ng community engagement, public safety at mas pinaigting na police responsiveness upang matiyak ang kaligtasan at kapakanan ng mamamayan. Patuloy na pinatutunayan ng kapulisan ang kanilang kahandaan, dedikasyon at malasakit sa pagbibigay ng mabilis at maaasahang serbisyo para sa bawat mamamayan. Mula dito sa reyon ng Cordillera, Patrolwoman Grace Bulangan, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Bilang tugon sa reklamo ng isang businesswoman na biktima ng online scam, agad na kumilos ang mga operatiba ng Regional Anti-Cybercrime Unit 3 upang magsagawa ng entrapment operation sa San Fernando, Pampanga laban sa isang online scammer. Batay sa investigasyon, umorder ang suspect ng general merchandise items sa Facebook account ng biktima at gumamit ng peking screenshots ng bank transfer bilang patunay ng bayad nito. Kalaunan, natuklasang walang anumang perang pumasok sa bank account ng biktima. Dahil dito, agad siyang inaresto matapos tanggapin ang mga in-order na items. Nahaharap ngayon ang suspect sa paglabag sa Article 315, swindling o estafa ng Revised Penal Code. Muling nagpaalala ang PNP-ACG sa publiko na tiyaking beripikado ang mga natatanggap na resibo ng bayad bago maglabas o magpadala ng mga items at makipag-ugnayan sa pinakamalapit na impilan ng pulisya sa opisyal na communication channels ng PNP. Ito ang PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula dito sa Campo Crame, Patrolwoman Mary Grace Artizuela, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Nagsagawa ng pamamahagi ng grocery packs ang Jesus V. Digil Rosario Foundation Incorporated para sa mga evacuees mula sa Barangay Anuling na pansamantalang nanunuluyan sa Tagaytay Elementary School, Kamalig, Albay nitong 18 ng Mayo taong kasalukuyan. Nagbigay naman ng seguridad at asistensya ang mga augmented personnel ng 2nd Albay Provincial Mobile Force Company sa ilalim ng pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Jeroni F. Partinca, Force Commander, upang matiyak ang maayos at ligtas na pamamahagi ng ayuda sa mga residente. Kasabay nito, nagsagawa rin ang mga pulis ng Police Visibility Operation sa lugar upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan at agarang makapagbigay ng kinakailangang tulong kaugnay sa umiiral na Alert Level 3 status ng Bulkang Mayon. Ayon sa tala, umabot sa 123 pamilya o kabuuang 413 individual ang nakatanggap ng grocery packs. Sa kasalukuyan, nananatiling normal at mapayapa ang sitwasyon sa lugar. Mula dito sa Albay Police Provincial Office, ako po si Patrolman Corby Flores. At ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Nakibahagi ang mga tauhan ng Kabugaw Municipal Police Station sa pagunita ng International AIDS Candlelight Memorial 2026 na isinagawa kasabay ng Monday flag raising ceremony sa Genesia S. Agudelo Gymnasium, Poblacion, Kabugaw, Apayao. Ang nasabing aktibidad ay pinangunahan ng Rural Health Unit ng lokal na pamahalaan ng Kabugaw na nilahukan ng iba't ibang partner agencies at municipal departments. Aktibong nakibahagi ang mga tauhan ng KMPS sa
program proper sa pamumuno ni Police Captain Brandon U. Batuon, Acting Chief of Police, kung saan nagsilbi silang MC at nakiisa sa ilang bahagi ng seremonya. Layunin ng nasabing paggunita na magbigay pugay sa mga buhay na nawala dahil sa HIV at AIDS at magpakita ng suporta at pakikiisa sa mga individual at pamilyang naapektuhan ng sakit. Bilang bahagi ng programa, nagbigay ng mensahe si Honorable Frederick C. Amid, Municipal Vice Mayor ng Cabugao, kung saan binigyang diin niya ang kalagahan ng pagkakaisa at kolektibong responsibilidad sa HIV at AIDS awareness, testing, treatment at prevention sa komunidad. Samantala, nagbahagi naman si Dr. PJ Ukong, Municipal Health Officer, ng mahalagang impormasyon tungkol sa ABCDEs of HIV prevention at hinikayat ang publiko na patuloy na pangalagaan ang kanilang kalusugan. Naging sentro ng programa ang candle lighting ceremony bilang simbolo ng pag-alaala, pag-asa at pakikiisa sa laban kontra HIV at AIDS, kung saan nakiisa sa pag-iilaw ng kandila ang lahat ng kalahok, kabilang ang matauhan ng PNP Cabugao. Patuloy ang Apayao PNP sa ilalim ng pamumuno ni Police Colonel Brigal B. Santa Maria, Provincial Director ng Apayao Police Provincial Office, sa aktibong pagsuporta sa mga programang pangkalusugan at advokasiyang nagtataguyod ng mulat, ligtas at nagkakaisang komunidad, patunay ng serbisyong tapat at nararamdaman tungo sa bagong Pilipinas. Mula dito sa Cabugao, Apayao, Cordillera, Patrolwoman Lixen Reyes A. Saweran, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Yan ang mga balitang nakalap ng ating mga PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Magsama-sama po tayo muli sa susunod na Martes, dito pa din sa programang Pulis at Komunidad, dito sa DWWD AFP Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Mula po dito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, ako po si Patrolwoman Rezalie Umalay. Ito po ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. At ito ang Pulis at Komunidad. Kayo ay nakatutok sa DWWD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.